Kinwestiyon ngayon ng Kingdom of Jesus Christ at ng dating kadre ang AFP at PNP kung saan nga ba talaga ang paninindigan nila. Ito nga'y kaugnay ng nagpapatuloy na pangaharas ng mga mismong alagad daw ng batas sa mga inosenteng sibilyan. Narito ang balita ni Almar Forzuelo. Nakasaad sa batas na mandato ng kasunduluhan at kapulisan na protektahan ang mga Pilipino, lalo na ang mga ordinaryong mamamayan. Pero papaano kung ang inaasahan mo na tulong at poprotekta sa iyo ay siyang ginagamit ng mga walang pusong politiko para sa kanilang mga sariling interes? Magandang halimbawa nito ay ang Kingdom of Jesus Christ o KOJC na iligal na sinalakay ang mga religious compound. Patuloy na hinaharas ng mga nakauniforming pulis at mga nagtatagong sundalo na palihim na nagmamanman sa paligid ng mga nasabing compound. Ang resulta, matinding trauma at takot sa mga walang kalaban-laban na sibilyan. Para kay Dr. Lorraine Badoy, dating tagapagsalita ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-ELCAC, mataas ang respeto ng mga Pilipino sa kapulisan at kasunduluhan noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero nag-iba na ito lahat ngayon. There we can see that photo of the president, the former president, yung talagang how much he respected and admired the AFP. But now what's going on here in KOJC is yung paghaharas ng PNP at pag-i-intimidate, nananakot sa mga taga dito. No? So that's the problem right now here. No? Tanong naman ni Sister Eleanor Cardona, Executive Secretary ng KOJC, hahayaan na lang ba ng mga otoridad ang ganitong pang-aabuso? Tanong lang po, hahayaan na lang ba ng nung mga military natin, yung mga panggigipit, no? Hindi lang sa KOJC, ngunit pati po kay BP Sara. Yes. Kasi, di ba, kung ano na nangyayari sa atin ngayon, so hayaan pa ba natin yung mga pulis na PNP, panggigipit. So, we are calling on sa ating pong military kung ano ba, no? At saka yung maging mga perceived enemies ng state. Para naman sa dating intelligence officer ng CPP, NPA, NDF na si Jeffrey K. Eric Celis, hindi ngayon malaman ng taong bayan kung nasaan ba ang katayuan ng AFP at PNP. Saan ba ang katayuan ngayon ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police as organization na siyang dapat nangangalaga sa kapayapaan, kapanatagan, batas at katarungan ng mamamayan? Kaya panawagan ngayon ni K. Eric sa gobyerno. Ito ngayon ang panawagan. Is Mr. Marcos Jr., Abalus, and the rest na mga tauhan ni Marcos more important than the interest of the entire Filipino people sa gitna na ang pinanggagalingan ng threat, panunupil, karahasan ay state-perpetrated, state-sponsored abuses and terrorism na ginagamit ngayon ang instrumentalidad ng pulis saan ang boses ng matitinong mga namumuno ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News.